2 years po in Spain, after maayos lahat ng requirements for resident permit, magkaiba pa din po ba yun para makakuha ng dual citizen? Kapag naka 2 years na kayo nag-stay ng Spain, magpa-process kayo ng arraigo social para magkaroon kayo ng working permit or temporary resident. Renewable yan, kaya hindi pwede na hindi magre-renew. Dahil kapag napabayaan mo at hindi ka nakapag-renew, magbaback to zero ka. Kaya dapat alam mo kung kailan ka dapat magre-renew. Nakalagay naman yan sa ID or tarjeta mo. Magiging dual citizen ka lang dito sa Spain kapag nag-take ka ng Spanish citizen. Paano magiging Spanish citizen? Kapag nagkaroon ka na ng NIE dito sa Spain, pwede ka nang mag-take ng exam ng CCSE at DELE. Ang CCSE ay Spanish language, kaya dapat marunong ka makaintindi ng Spanish bago ka mag-take ng exam. At ang DELE naman ay about sa Spain at culture dito. Kailangan mo yung maipasa at kapag nakapasa ka na, kailangan naka 2 years ka ng legal resident dito sa Spain bago ka mag-process ng application for nationality. At kapag naging Spanish nationality ka na dito sa Spain, saka mo naman naasikasuhin ang dual citizen mo sa Philippine Embassy. Marami dito sa Spain ang hindi kumukuha ng Spanish citizen or nagdo-dual citizen. Sapat na sa kanila ang larga durasyon. Mega shoutout sa mga nagpa-member sa aking YouTube channel. Maraming salamat. Isa ka din ba sa gusto makipagsapalaran dito sa Spain, makapagtrabaho, kumita ng euros at balang araw ay makuha ang pamilya sa Pilipinas para magsama-sama kayo manirahan at mag-for good dito sa Madrid, Spain? Baka gusto nyong subukan ng travel agency na nakabase dito sa Madrid, Spain. Pwede kayong mag-apply ng student visa at tourist visa direct to Spain kahit nasa ang bansa kayo at kahit nasa Pilipinas pa. At ang kagandahan pa, may offer sila na installment, kaya hindi kayo mahihirapan sa gagastusin. At huwag kayong mag-alala dahil bago kayo magsimula ng application sa kanila, ay kakausapin muna kayo kung pwede ba kayo mag-apply sa kanila. Kasi ang hangad nila ay matulungan kayo na makarating dito sa Spain at kung maliit ang chance na makakuha kayo ng visa, ay hindi kayo tatanggapin kasi ayaw nilang masayang ang pera at oras nyo. Magiging tapat sila sa inyo sa simula pa lang. Ang agency na sinasabi ko sa inyo ay ang SC Travel and Tour. Pakipalo ang page nila at nang makita nyo ang lahat ng services na ino-offer nila. For more details, pwede kayo mag-message o tumawag sa WhatsApp number nila na +634-653-631-500. Magkakaroon sila ng pre-orientation sa darating na October 4, 2025. Saturday, alas 4 ng hapon, Spain time at alas 10 ng gabi, Pilipinas time. Para mas lalo nyo maintindihan ang magiging journey ng application nyo. Makikita nyo ang link sa kanilang Facebook page. Attend na kayo at baka ito na ang inaantay nyong paraan para matupad niya ang kagustuhan nyo na makarating dito sa Europe. May nagpapatanong kung mag-apply daw ba as nanny sa Spain ay may every year daw ba na 1-month vacation trip? Lahat ng nanay dito sa Spain ay may benefit na 1-month vacation with pay. May papel ka man o wala. Pwede kang magbakasyon sa ibang lugar na isang buwan. Kung may papel ka, pwede ka na makapunta sa kahit saang bansa dito sa Schengen area. At pwede ka rin umuwi sa Pinas. Pero kung wala ka pang papel, dito ka na lang muna sa loob ng Spain. Pwede gumana. Safe na walang maging problema. Pero ang bakasyon na isang buwan ay walang pre-trip ticket. Babayaran ka lang nila ng isang buwan na bakasyon. May mabait na amo na kapag umuwi sa Pinas, ang chika nila ay sinasagot nila ang plane ticket. Pero napakabihira dito. Meron nga daw na binigyan pa ng pocket money ng amo kapag umuwi sa Pinas. Mapapasana all ka na lang talaga. Pero dito ang common talaga ay walang libreng patigil. Sagot mo lahat ng gasto sa bakasyon mo. May nag-PM sa akin, ano daw ba ang requirements para makapag-tourist visa dito sa Spain? Sa mga gusto mag-apply ng tourist visa, ang isa sa kailangan may trabaho ka para mas malaki ang chance na ma-approve ang visa mo, lalo kung galing ka sa Pilipinas. Masyadong mahigpit ang immigration natin sa Pinas sa mga nag-a-apply ng tourist visa bound to Europe. Minsan, kahit marami kang pera sa bank account mo, ay hindi sila convincing na mag-tourist ka talaga. Gusto nila mapatunayan mo na babalik ka talaga sa Pinas after ng bakasyon mo. Kailangan may strong ties ka sa Pinas. Pero sa bank account mo at assets, like house and lot na nakapangalan sa iyo. At kung may sasakyan ka, mas okay. Yan ay kung nasa Pinas ka. Pero kapag nasa abroad ka, mas less ang proof na kailangan mo. Basta may enough fund ka sa bank account mo at may trabaho ka, okay na yon. Para matulungan kayo at malaman nyo kung pwede ba kayo mag-apply ng tourist visa papunta dito sa Spain, pwede kayong mag-PM at tumawag sa travel agency na narito sa Madrid, Spain, ang SC Travel and Tour. Ang kanilang WhatsApp number ay +634-653-631-500. Ipalo nyo na rin ang page sila para updated kayo sa mga bagong posts nila. Para sa akin, okay naman magtrabaho dito sa Spain kahit wala kang experience sa pagiging DH, hindi ka naman mahirapang mag-adjust dahil gawaing bahay naman na magiging trabaho mo dito. Sa simula lang talaga medyo mahirap dahil mag-a-adjust ka pa sa trabaho. Pero for sure, after ng ilang buwan mo dito ay okay ka na. Kaya kung meron kayong opportunity na makapunta dito sa Europe, i-grab nyo na dahil okay naman. Sabayan nyo lang din na pag-level up ng sarili nyo. Kung gusto nyo sa ibang trabaho naman ang pasukan nyo once maging legal na kayo dito sa Spain or sa bansang pupuntahan nyo. Pwede nyo pang malibot ang buong Schengen area at madala ang pamilya dito para magsama-sama na kayo at masubaybayan ang paglaki ng mga anak nyo. Hindi lang naman Spain ang magandang puntahan. Pag malaking sahod ang gusto nyo, piliin nyo ang France. Medyo matagal nga lang doon magkapapel. Okay din ang Italy dahil marami doong part-time. Medyo nga lang din magantime ng amnesty para maging legal kayo. At marami pang bansa dito sa Europe ang magandang pagtrabahuhan. Kung pagtatrabaho naman sa factory ang gusto nyo. Good luck sa inyong lahat. Nawa marami tayong mga kababayan na makarating sa Europe sa mga darating na araw.
Marami ang nagtatanong kung magkano daw ba ang rent ng boarding house dito sa Spain. Ang upa ng boarding house dito sa Madrid ay magkakaiba. Depende din kasi sa location ng boarding house. May ibang boarding house na ang isang room para sa mag-asawa ay 300 euros, kasama na ang bills. Pero bihira na yan ngayon dahil nagtaasan na lahat. Mostly na ngayon kapag room ang kukunin nyo ay nasa 350 to 450 euros kasama na ang bills. Mostly dalawa kayo sa room or pang couple. Minsan, depende pa nga kung stay in or stay out sa trabaho ang uupa. May ilan kasing bahay na kapag stay out ang uupa, separate ang bayad ng bills dahil nga sa araw-araw silang uuwi sa boarding house. At kapag stay in naman sa trabaho, kasama na doon ang bills dahil Saturday at Sunday lang naman nasa boarding house. Kung sakali naman na bed space lang ang kukunin nyo, kapag stay out kayo sa trabaho or naghahanap pa lang kayo ng trabaho, ay 200 to 250 euros ang bayad kasama na ang bills. At kung yung mga bagong dating dito sa Spain ay makahanap na ng trabaho at stay in ang mahanap na trabaho, mababawasan ang bayad nyo sa boarding house. Magiging 150 euros to 180 euros kasama na ang bills doon. May ilan na mahal maningil, inaabot ng 200 euros kahit bed space lang. Mahal lang mga boarding house dito, kaya yung iba nating kababayan hindi na nagbo-boarding house kapag nakahanap na ng trabaho na stay in. Doon na lang sila sa bahay ng amo nakikitulog kahit day off dahil malaking pera na rin ang 160 euros o higit pa na ibabayad nila sa boarding house kapag kinonvert na sa pesos. Pwede ka namang umalis sa bahay ng amo kapag day off mo para gumala at umuwi ka lang sa gabi. Dito mo nga lang paminsan-minsan linis ng konti doon or tumulong ng konti sa kanila. Bago ka umalis sa pagbalik mo para hindi naman nakakahiya. Dapat marunong ding makisama. Pero iba pa rin yung may boarding house. Mas malaya ka at mas marami ka magiging kakilala at magiging kaibigan. Take note pala, mostly na ng mga boarding house ngayon dito ay humihingi na ng 1 month deposit. Kaya doble yung babayad mo pagpasok mo sa boarding house nila. Don't worry, ibabalik naman nila ang deposit mo basta magpaalam ka lang ng maaga para makahanap sila ng papalit sa'yo. Pag basta-basta ka na lang aalis ng walang advance notice, pag mo asahan ay ibabalik sa'yo ang pera mo.